Pumalag ang ilang kongresista sa tila pamemersonal umano ng Senado nang i-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Giit pa ng House Prosecution Team, baka mapunta lang sa kangkungan ang kanilang ipinaglalaban kung tuluyang ibabasura ng Senado ang reklamo sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Kian Querol. Name-calling at personalan, yan ang naranasan ng Kongreso mula sa Senado pagkatapos ang pag-archive ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And these are not personal problems. These are problems ng aming kanya-kanyang constituency na nadadala sa taas. So hindi namin naiintindihan saan nanggagaling yung pananaw ng Senado na tila akala nila magulo kami, parang baliktad yata. Let's focus on the issue at hand, not on personal biases and personal vendettas or any other vested interests. Kakailanganin ng isang senador mag-file ng motion at 5 boto para mabuhay muli ang kaso. Ngayon, waiting game na lang raw ang Kongreso mula sa Supreme Court mula sa kanilang pag-file ng motion for reconsideration pagkatapos pagbotohan ng Senado 19-4-1 para ma-archive ito. Marami ang hinaing ng Kongreso at hindi sila titigil dahil ito ay responsibilidad nila na ipaglaban ito para sa taong bayan. Hindi ko ito patungkol lang sa isang tao. Ito po ay patungkol sa lahat ng nasa kapangyarihan. Ito po ay patungkol para tawagin sila, to call them out. Hindi ito anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan, para sa pananagutan. Ang problema ho sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Hindi naman Kongreso ang binastos, kundi ang saligang batas na baka ay magkaroon ng krisis. Hindi ho namin binibilang ito na talo kami. Ang natalo dito ang bayan. Ang natalo dito ang katotohanan. Yan ho ang dahilan kung bakit kami ay hindi bumibitaw sa aming paninindigan. Kung bumoto sila na hindi, to reject, saan tayo pupulutin? Angkungan? Then that will now bring us to a constitutional crisis. Hinanintulad naman ng Kongreso ang nangyayari ngayon kay former Chief Justice Corona na na-impeach rin. Ayaw ng ating pangalawang Pangulo na matuloy yung paglilitis. Pag lumabas ang ebidensya, kahit ngayon sinong may kinikilingan, boboto para i-convict. Ayon sa Kongreso, sa susunod na linggo ay hahayaan nila na magkaroon ng deliberasyon at reforma mula sa Quadcom 2, Committee on Ways and Means pati na rin sa Agriculture ukol sa magiging pagbabago sa estado ng politiko. Para sa Agenda Weekend, Kian Querol, Bilyonaryo News Channel.